Dumako na po tayo dito. Si Ping Lacson po ay balak daw po mag-resign dahil nga po may nanggugulo at binibigay niya na ang kanyang Blue Ribbon chairmanship doon sa nanggugulong aso. Warp, warp. May nanggugulo po kasing aso na tahol ng tahol. Hindi pa nagsisimula yung hearing, aba, tululaway kagad at nanggagalaite, tahol ng tahol. Pero ngayon, hindi na po malabas si Gutesa dahil po, booking. Diba? Hindi malabas si Gutesa. Dahil si Gutesa po ngayon, hindi po tinatago ng Marines. Tinatago po ng mga nagpalabas sa kanya dahil nga po palpak. Wala kang puso, hayop ka! May mga nagtatanong po, bakit ho walang hearing nitong nakarang isang linggo at canceled ito pong supposedly ay nakaschedule po na hearing sa Wednesday, sir? Okay, nung Friday, tumawag kasi nag-text si Senator J.V. Ejercito, no? Nakikiusap siya kung pwedeng matawag sa pagdinig yung Regional Director ng 4B na may Maropa, Pakanan. So sabi ko, sige, mag-schedule tayo. Kaya lang, tinek ko na rin para ma-maximize yung diskusyon. Tinek ko na rin yung opisina ng Executive Judge ng Manila kasi nagsasagawa ng investigation. Katunayan, pinadala ko yung mga specimen signature ni Atty. Spera. Kasi sumulat siya sa Blue Ribbon, so meron kaming standard signature niya. At kailangan niya para ipabusisi sa NBI, no, sa handwriting expert. Kasi gano'n, malaman ko sino sa kanila ni Gutesa nagsasabi ng totoo. At the same time, pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available at yung sa Executive Judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Spera, kaya mga kulang daw isang linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. So having said that, tumawag pa si Senate President Soto, sabi niya, may mga kasama yata kami na wala na dito sa Metro Manila dahil nga nag-suspend yung session. At pangalawa, merong pakiusap din si Senator Sherwin Gatchalian na kung pwedeng ma-prioritize yung budget deliberation, budget hearing sa komite. Dahil nga pagkatapos ng break namin, isa-submit na itatransmita ng House yung tinatawag na House Gab. Opo. So may conflict pa rin sa Commission on Appointments kasi meron kaming pagdinig sa Wednesday. So yun ang mga sabi ko, sige, i-postpone na lang muna natin, cancel na muna natin. Tingnan natin kailan magluluwag at doon tayo tumawag ng pagdinig. So yung ang status po ngayon ay suspended, sir, ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Suspended pa rin kasi suspended naman yun nung nakaraang pagdinig So nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang para sa susunod na pagdinig. Katunayan, nakaready na nga yung subject to my approval, yung guest list, no? Tentative. Kasama doon si dating Speaker Romualdez na ang usapan namin ni Senate President. Sa halip na imbitahin diretso, ipapadala yung request. Oh, yan na pala eh. Kasama na si Speaker, sayang naman. Kaso may mga bida-bida kasi. Diba? May bida-bida. Si Gutesa nawawala. Ayaw ilabas. Kay Speaker Faustino the Fifth at yung kay dating Congressman Saldico, ipapadala yung invitation sa kanyang bahay. Kasi yung po yung nagiging insinuation, Senator Lacson, na ang palibasa na banggit na si Romualdez at ko, tigil yung investigasyon. Iyan ang mga binabanat ng mga ilang netizens, lalo yung mga bashers. Ganito lang yan. Alam nyo, lahat ng chairpersons, lahat ng komite sa Senado o sa Houseman, we serve at the pleasure of our peers, kasi elected kami ng aming mga peers, particular now, primarily, ng members na majority black. So, may mga, sabihin na natin, may mga disappointment na in-express yung aking mga kasamahan sa Senado. Alam mo, Senator Lacson, okay lang yan. Kung di naman sila magdanakaw, hindi sila mapupunta dyan eh. Ang mahirap kasi magdanakaw na iyak pa ng iyak, akala mo, feeling victim. Diba? Ang problema po natin, Senator Lacson, di ba, isipin nyo, ang nawawalang pera ng taong bayan, huwag nyo silang isipin. Kung di sila nagnakaw, edi huwag silang umiwas. Natin si Senator JB, Senator Sherwin, ganun din, nakapag-express ng kanilang sentimiento. Now, sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at the pleasure of the President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, at not even at the pleasure of the public. I serve at the pleasure of my peers. At kung nagkukulang na ng pagtitiwala yung aking mga kasamahan, yung especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya sa aking paghahandle sa Blue Ribbon, maybe, naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Sir, kino-consider niyo po yan?
Yes, dahil nga sa mga naririnig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, isa sa mga... Yung mga host nalungkot eh. Nung sinabing stepping down eh, nalungkot eh. Kasi alam nila, pag napunta kay Marcoleta, wala nang kwenta. Wala na. Pag napunta po to kay Marcoleta, wala na po. Wala na po. Safe na ang Diskaya, safe si Jinggoy, safe si Joel, safe si Bong. Lahat po safe na. Wala na. Puro na lang po tayo. Romualdez. Umay na po. Wala nang kwenta. Dahil mangyayari po niyan, pupunta na tayo sa sinasabi nilang script. 'Di ba? Ligtas ang senador si Romualdez lang, samantalang kay Lacson po, 'di ba? Kay Lacson po, nakita niya yung mga senador. Tuwan-tuwa sila nung nag-expose si Lacson. Sa Bulacan, tuwan-tuwa sila. Sa Mindoro, tuwan-tuwa sila. Nung ginalugad na yung internal o yung talagang hinimay-himay na kung sino yung nasa Bulacan, abay nagalit na nung sinabing Joel Villanueva at Jinggoy. Diba? Kasi ang gusto nila, si Romualdez lang na si Romualdez ang pagpukusan. Konsiderasyon ko, mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at tumanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung kayo- Pinag-isipan ko na yan nung dati nga, because nga dito sa mga bagong mga developments, na narinig ko yung mga statements ng aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority bloc. Pero, sige, isa. Sorry, kung kayo po ang tatanungin, sa palagay nyo ba hindi nyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi nito mga nakalipas na pagdinig, aminin po natin, ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. Tsaka mas gumanda yung takbo. Mga Correct, observation, oo. mas gumanda po yung So, takbo ng ako investigation. personally, medyo nagulat ako, may ganun pala. Kung ako tatanungin, siyempre sasabihin ko, O, kita mo yung host? Yung host kasi, kaming mga nagre-react, nakikita namin kung saan yung balance talaga eh. Nakikita namin kung sino nagtasabi ng totoo, katulad netong dalawang host. O, nagagandahan sila sa patakbo ni Lacson. Eh, yung patakbo ni Marcoleta, ano ba nangyari sa atin? Wala. Wala, puro bumasa ng script si Diskaya, tapos witness protection na kagad. Isipin niyo po yun. Di ba? Kung hindi po tayo kay Lacson, hindi po magsusole si Bryce Hernandez ng mga sasakyan na ibabalik sa pera ng taong bayan. Yung mga Diskaya nga, isipin niyo po, 180 billion. Poproteksyonan pa natin. 180 billion na nasa bangko ng Land Bank. Kahit pinaka-apo ng apo niya, hindi na maghihirap. Isipin mo kontraktor ka lang. Dinaig mo pa ang SM. Dinaig mo si Lucio Tan. Dinaig mo si Manny Pangilinan. Meron kang 180 billion, isa ka lang kontraktor. E na ng kontraktor, umaasa lang yan sa malalaking kumpanya na katulad ng SM, na katulad ng mga infrastructure project. Hindi ka talaga bubongga dyan. Kailangan mo lang talaga ng kailangan mo dyan bago ka bumongga dyan. Miski nga yung mga malalaking DMCI, may liliit lang kita niyan, pero putik, dito, 180 billion, kikitain mo? Sa'yo lahat? Paano nangyari yun? Tapos yaan po, ang gustong protektahan ni Marcoleta. Eh, paano natin mababawi yan? Sa sasakyan pa lang, 1 billion na sila mahigit. Ang pera na nandyan. Paano naman yung taong bayan? maayos ang aking pag-handle. Dangan nga lang, lagi may gumugulo. Oh. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig, pagkatapos ng court order, meron agad ng gugulo. Oh, kita mo, may nanggugulo. Sino nanggugulo? Si Marcoleta. Warp, warp. Ang mahirap kasi kay Marcoleta, kahit hindi magsalita, parang nanggugulo na yung mukha eh. Patayin mo si BBM. No joke.
Yun ang mahirap po eh. Alam ko malaking challenge yun kay Lacson. Yung kahit hindi magsalita si Marcoleta, parang nakakaalibadbara na yung mukha. Malaking challenge talaga yun eh. Yung palang challenge na yun eh. Diba? Challenge na yun eh. Makasalamuha mo yung mukha na parang nanggugulo na kahit walang reaksyon. Doon nagkakaroon ng perception na hindi maganda yung pag-handle. Pero I think, and I honestly think na maayos yung aking pag-handle. Pero sabi ko nga, nagsisibi naman ako bilang chairman at the pleasure of my peers. Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan sa mayorya, gano'n na nga ang tinutumbok na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings, sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee? Opo, pero nakausap niyo na po si Senate President Soto regarding po dyan sa usapin na yan. Hindi pa. Nagka-craft ako actually ng letter papunta sa kanya pero ito kailangang i-manifest sa floor. So magpe-plenary session naman kami. Nako, sa Lunes, delikado to, maraming magaganap. Pero sana, Tito Sen, tawagan ko nga si Tito Sen. Sana, Tito Sen, wag mong payagan, wag. Alam mo, Senator Ping, isipin mo ang taong bayan. Sa inyo umaasa, kayo na lang ang senador na matino dyan. Susmiyo. Huwag niyong gawin yan. Kayo na lang ang inaasahan ng taong bayan. Wala nang senador na matino. May senador dyan, pag nasunog, mangangamoy Duterte. Oh, may senador dyan. Di ba? Yung baba, nakatukod sa betlog ni Digong. Diba? May senador dyan. 10,000 ang pagmamahal kay Digong. Wala kang puso, hayop ka! Puro Digong. Wala sa salita nila ang taong bayan. Iniisip lang nila Digong. Nasa yung salitang taong bayan. Wala po sa kanila yon. Diba? Samantalang sila Senator Soto, Senator Ping, ginagawa nila ito dahil ito na ang huling taon nila o huling Senado nila. Diba? Para sa taong bayan na dapat to, sabi nila. Yan ang senador. Ngayon, binabantayan nila yung budget. Anong ginawa ni Marcoleta? Dapat po yung amendment. Hindi niya alam yung amendment sa insertion. Si Risa Ontiveros. Oh. Diba? Wala akong ano sa'yo, Mig Subiri. Tumigil ka. Bago matapos ito bago mag-recess. So palagay ko doon ko dapat ihayag ito. Pero yun nga dahil nga sa aking pananaw, dahil nga sa aking mga naririnig na mga pahiwatig ng aking mga kasama, hindi naman ako ganong kamanhid o hindi rin ako ganong kasidri. Yan Marcoleta, pakinggan mo, hindi daw siya ganong patay gutom. Na atat maging chairman, iyakin. Narinig mo naman yon. Ang kagustuhan na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Maybe, sa kanilang pananaw, merong mas magandang pwede mag-handle, di iwanan ko sa kanila yon. Senator, ito po, total nabanggit po ninyo yan. Si Senator Chis Escudero po, noong tumayo sa plenary nung nakaraang linggo, sabi niya, ito pong takbo ng investigasyon ay batay sa script ni Congressman Romualdez. Oo, kasi mga senador ang tinitira sila na mga nagboto against the impeachment ng Vice President at yung basically script daw po ito ni Congressman Romualdez. Kayo po yung namumuno doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. So ano po ang inyong tugon dito, sir? Yun ang nga yung sinasabi ko, no? False narrative yon, pero mukhang yun ang pumasok na rin sa isipan ng iba kong mga kasamahan sa mayorya.
So, rightly or wrongly, kung ganun ang kanilang pananaw, wala rin ako magagawa. Hindi naman natin madidiktahan kung ano yung perception na sinusundan nila. Sir, kasama din po ba sa inyong consideration sa pag-iisip ninyo na magbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee yung sinabi ni Senator J.V. Ejercito na hinanakit po ng ilang mga senador sa majority block, nasa 4 or 5 daw po sila na nagbalak umalis sa majority block dahil dun sa nabanggit po ninyo na may 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget at Biro mo si Jesus Escudero, nagpakabobo. Biro mo si Jesus Escudero, no? Isipin mo, no? Sa tinagal-tagal niya sa politika, nagpakabobo. Di ba? Sa tinagal niya sa politika, nagpakabobo lang si Jesus Escudero. Bandang uli. Oh, kita mo? Ganid pala sa pera. Anong sabi ni Silap? Challenge. Oh, sige, gagawa po tayo ng photo challenge ni Marcoleta. Okay, abangan nyo po yan. Maghanap tayo ng photo challenge si Marcoleta kung paano natin, kung paano magiging kasiya-siya. Hindi ko alam dito kay Jesus Escudero, akala niya, yung pagiging ganyan niya, makaka-survive siya sa politikang hinahabol niya na pangako niya sa nanay ni Hart. Di ba? Akala niya, masusurvive niya yan dahil nangako siya sa nanay ni Hart. Di ba? Dati galit sila eh. Nangako siya na talagang kukunin niya hanggang sa tuktok. Ewan ko lang, Chis, kung makukuha mo. lahat halos ng mga senador ay nagpasok. Ang kinasasama po ng loob ay parang you are burning the house down daw. Parang burning the house down, nalilingatan na ang tunay na pinag-ugatan ng problema ay Kamara. Parang napupunta po sa Senate ang focus. Actually, nag-usap kami ni Senator JB at sinabi niya na yung kanyang pahayag na yon nangyari bago kami mag-caucus, yung majority caucus. Tapos pinuluan ko naman sa kanila kung ano yung overarching reason kung bakit ko binanggit yon. Hindi para patungkulan, hindi para ibagsak yung aking mga kasamahan, kundi para magising lang kami sa katotohanan na galit na talaga rin yung mga tao at maghunos dili na kami doon sa napakalalaking mga insertions. Hindi ko naman sinabing yung insertion illegal or improper. Kasi ang insertion amendments yan, piniliwanag na rin yan ni Senate President Soto doon sa kanyang manifestation nung after nung aming majority caucus. At ganoon din naman ang aking pahayag. Walang masama sa amendments. Kung nagkaroon tayo ng amendments, hindi naman masama yun. Ang masama, kung sa amendments mo ba, naglagay ka ng proyekto, mga infrastructure project, control man o hindi, pagkatapos nakialam ka sa implementasyon Yes. at gumawa ka ng komisyon. Yun ang illegal. Yun ang talagang hindi karapat-dapat. Pero lahat kami nag-introduce ng amendment. Ako nga, sinabi ko sa kanila, right off, yung meron na nga akong amendment ay i-introduce sa 2026 budget kasi napuna ko. Oy, thank you Yuki Sawaki. Thank you po. Yung budget ng AMLAC, napakaliit, binawasan pa ng alahati. So sabi ko, amendment ko na ito, pinagpapauna ko na, nai-restore ko yung kanilang hinihiling sa National Expenditure Program na kinaltas sa NEP. So lahat kami merong amendments. Yung insertion naman po, hindi naman kasi masama yan. Di ba, nag-bycam kayo. Oh, may in-insert ka, hinabol ka na proyekto. Okay lang yon. Kung talagang legit na proyekto. Pero kung nag-insert ka, hinabol mo yung isang proyekto, tapos yung isang proyekto na yon, putik nakakonekta sa'yo, iba na yon. Diba? Iba na yon. Yung amendment, yun yung pagbabago, amienda, pagbabago, yun po yun. Aamiendahan mo. Halimbawa po, ang budget ng Office of the President, 100 million lang. Hindi sapat kasi may mga ayun na napag-usapan. Natatapos sa plenaryo. Ngayon, aamiendahan kasi nga may bumagyo. Kasi nga may ganito, may lumindol. Amiendahan ng konti. Aamiendahan nyo, gagawin 500 million. Ganun yun. Pero yung insertion, legal yan insertion. Pero mahirap sa insertion, pag nag-bycam na, bigla sila nag-insert na pabor sa kanila at yung implementation ay sila pa rin ang kaugnayan, ay iba na yun. Wala namang masama mag-amend. Wala namang masama mag-insert. Wala namang masama na mag-align. Hindi yung parang indictment na lahat kayo masama dahil kayo may insertion. No. In-explain ko kanila yun. So sabi sa akin ni Senator JB, yung nasabing pahayag, bago mag-caucus, pero sabi ko nga, naipaliwanag ko na yan during the caucus. Ang mahirap lang kasi kay JB, masyadong iyakin eh. Sinabi lang, lahat ng 19 Congress may insertion. Depende na kung paano inandel yung insertion.
Yung pa yun eh. Depende kung paano inandel ang insertion. Sus mio. Kung meron pa rin masasamahan loob, wala na rin yung magagawa. Kasi ako tinitingnan ko lang naman, noon nga meron pa nagpuna, no? Hindi ko lang sasabihin ko sino, na bakit naman ganon? Lahat kami masama, ikaw lang pogi. Ang sagot ko sa kanya, I take offense because hindi ko naman kailangan mag-stockpile ng political capital kasi last term ko ito. Oh. Wala akong any further political ambition or any political plan. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Inuulit na naman. Last term na nila to ni Tito Soto. Kumbaga, wala na to. Para sa taong bayan na lahat to kasi hindi na sila magpe-president. Hindi na sila magpe-vice president. Ito na yung uling term nila. Paglilingkod na to sa taong bayan, kaya gigibain na lang gigibain. Maiwan man lang sa atin ang legasiya nila na bawas na ang korupsyon. After my term ends in 2031 or even before that, wala akong ibang political plan. Baka din po kasi... So, sana wag ako paghinalaan na nagpapapogi at the expense of my colleagues. Mali po yun. Senator, maaari ho ba na kaya sila nagdamdam nung sinabi ninyo na halos lahat ay merong insertion, maring nag-worry na ilabas ninyo yung pangalan. Siyempre po, mangangamba yung pag sinabi kasi, nag-insert na. Iba yung iba na yun naisip ng tao negative na agad ang dating eh. Siyempre, mag-aalala lalo po yung tatakbo sa 2028. Uulitin ko, walang masama sa insertion, walang masama sa amendment. Lahat Ang kami mahirap kasi sa Pilipino, naluan tayo ng mga DDS. Ayun po, nahirap talaga sa Pilipino ngayon eh. Ayan po ang epekto ng mga DDS. Nagkalat na po mga bobo. Di ba? In all ages dahil sa mga DDS. Bobo eh. Di ba? Yan po ang epekto ng mga DDS mismo sa bansa natin. Mga tangat luga. Saan ka makakita kung gaano ka bobo itong mga DDS? Biro mo, fake news na, didepensahan pa. Di ba? Harap-harapan na. Binerify na ng mga verifier na fake news. Harap-harapan. Babaliin pa nila yon. Binayaran tong verifier. Yan po ang epekto ng mga DDS. Kabobohan, katarantaduhan sa Pilipino. nag-amen. Ako mismo nag-amen. Ang masama, kung nag-amen ka, nag-insert ka, pagkatapos sa implementasyon, nakialam ka, humingi ka ng komisyon, tumanggap ka ng Yes! komisyon, yun ang masama. Yun ang masama. Nag-insert ka, okay. Biglang nag-implement ang project. Biglang kukuha ka ng 25%. Ay, iba na yon. Diba? Yung kay Joel Villanueva, bawal yun. Nag-insert ka, tapos may mag-uusap kayo sa Viber. Oh. Bawal yun. Kay Jinggoy, bawal yun. Implementation, nakikialam ka sa district engineer. Oh. The mere fact na nag-amend ka, nag-insert ka, wala pong masama doon. Yung po ay constitutional mandate ng bawat senador, ng bawat congressman. Wala pong masama doon. So, I was only stating a fact na umabot ng mahigit-higit 100 billion ang total. Ano masama po doon? Kung sa tingin ng mga senador ng 19 congressman o 28 congressman o 18 congressman, kailangan i-amend yung National Expenditure Program o yung House Gov, kailangan baguhin sa pamamagitan ng mga amendments. Wala pong masama doon. Yun ang na-explain ko sa kanila. Tama. Ang masama lang, yung bang, di ba, mismo ang Pangulo nagsabi, doon ako nanggagaling eh. Bago siya nag-veto, bago sila nag-FLR, sinabi niya hindi niya na makilala yung NEP. Oh. At pati yung ibang regular budget, nalipat sa program appropriations. At pati yung foreign assisted project, napakialaman, nabawasan. So doon ako, alam niyo naman ang passion ko pagdating sa budget, sa national budget. Gusto ko pangalagaan yung ating national budget. So, yun lang naman ang aking punto. Kung mag-aamin tayo at mapupunta sa mga, lalo sa mga local infrastructure projects at ma-discarrel yung mga high priority projects, ang tatamaan dyan yung ekonomiya. Kasi itong yung mga high priority projects, pinag-aralan na matagal at ito yung national direction ng tinatawag na medium development plan. Kung pati yun nasaktan, natanggal at nalipat sa mga pet projects ng kung sino, yun ang parang sa akin lang, hindi naman sana ganun kalaki. No? Dati naman kami nag-aamen pero hindi umabot ng sa Senate pa lamang. Lalo sa House, mas malaki. Opo. So sir, siguro masama din kasi doon sa amendment o insertion, pag halimbawa yung in-insert na punta doon sa favored na kontratista bukod doon sa nakialam doon sa doon sa implementation. Pero sir, binalak niyo po ba na ilabas yung pangalan ng almost all senators na nag-insert kasi malamang po yun ang pinangamba, tama ho ba? Kasi yun, kakabit yun sa pangalan nila lalo mag-eleksyon.
Hindi naman yun ang tumbok ko eh. Ang tumbok ko nga, yung overarching reason, yung dahilan. Yung insertion mismo. Na, Opo. yung insertion mismo. Opo. Hindi ko naman na hangad na ilagay sila on the spot. Ito yung piniliwanag ko sa I never intended to put anybody on the spot. Yung sa akin, yung kabuuan, yung magbago tayo ng polisiya pagdating sa legislation, lalo sa deliberation ng national budget, medyo bigyan naman natin ng konting galang yung pinag-aralang National Expenditure Program na kung saan nanggaling ito sa mga local development plans at ito ay na-endorso ng regional development councils. Ang nangyayari kasi pagdating sa Kongreso, sa Senado, ina-exercise yung sinasabing power of the purse, which ay, again, sasabihin ko, wala ring masama kasi nga, nasa mandate namin, yung constitutional mandate yun, na reviewin ng Kongreso, both houses, ang National Expenditure Program. O, Grabe, no? Grabe talaga itong pinaggagawa ng mga DDS block, no? Alam mo yung nakakapikon dito, eh. Alam niyo po nakakapikon dito? Wala na silang ginawa kundi magkaroon ng batas para kay Digong sa paglaya, sa pag-house arrest. Tapos pagdating sa mga taong bayan, alam mo yun, sana maging anuman lang, eh. Ano yun, maging transparent sila. Wala eh, sila pa yung nanggugulo. Yung parang ayaw nila ng katotohanan. Alam mo yun, yung parang ayaw nila ng katotohanan dahil mapipindeo yung Panginoon nilang betlog ni Digong. yung President's budget. Opo. Pero pagka ito'y naabuso na at napunta na doon sa hindi na pag-aralan, hindi na endorso ng Regional Development Councils, ang tatamaan dito, yung ekonomiya ng Pilipinas. Aha. Ayun, sir, ito po, mabalik lang po namin doon po sa investigasyon. So sir, basta tuloy pa rin po yung investigasyon. Nandyan pa rin po yung planong imbitahin sina Congressman Romualdez at Congressman Zaldico. It's a matter of yung petsa lang po, yung setting po ng petsa, sir. Mulat sa pool, sinabi ko naman yun eh, kung saan kami dadala ng ebidensya. Kasi noon, pinipilit nila imbitahin agad si Speaker Romualdez. Anong basihan? Oh. Katunayan, bago pa lumabas si Sergeant Gutesa, gusto na nila imbitahin eh. Anong basis? No, Oh, di ba? Halatang-halata yung galawan eh. Tapos ngayon, paano makakasuhan si Romualdez? Nawawala si Gutes at tinatago nyo. Oh. Oh, nasan ka na, Mike Defensor? Oh, batahimik ka? Oh. Yan ang mahirap sa inyo. Nasaan ka, Mike Defensor? Lumabas ka ngayon. Nasaan si Gutesa? Ayan ang mahirap sa inyo eh. Bibida-bida kayo eh. Maninira lang kayo ng tao. Maninira lang kayo ng sitwasyon. Maninira kayo ng hearing. Pero kapag tutuluyan na, nagsisialisan na. si Gutesa, okay, maski merong doubt, ano? Pero binibigyan ko pa rin ng halaga na yung kanyang, sabihin na natin may question, yung pag-notarize ng kanyang affidavit. Pero sinumpaan ang salaysay niya pa rin yun sa harap ng Blue Ribbon Committee. Opo. So valid yun, may probative value yun, unless refuted by other witnesses or hindi niya makorroborate ng ibang ebidensya. Sa ngayon, nananatiling aligasyon yon. Pero sa akin, sufficient basis yon para imbitahin na rin si Speaker Romualdez dahil nga nabanggit na yung kanyang pangalan formally sa pagdinig. Pero kung haka-haka, imbitahin at imbisigahan, ikulong, anong basihan? Wala namang basihan eh. Sa ngayon, sinasabi ko nga, kahit mere allegation pa lamang yon na hindi naman corroborated at nagkaroon pa ng usapin tungkol sa possible violation ng paganotaryo, iimbitahin pa rin natin. Pero bigyan natin ng halaga yung tradisyon ng interparliamentary courtesy. Kaya nga, yung invitation sa kanya, hindi ko idediretso sa kanya. Opo. Kasi sinasabi ko paulit-ulit, yung interparliamentary courtesy, hindi ito accorded sa individual members ng the other house. Ito'y accorded sa House of Representatives. Kaya idadaan ko, nag-usap na rin kami ni Senate President dito. I-course ko yung invitation through the House Leader, Opo, kay ibig- Speaker D. So pagka po, halimbawa, yung interparliamentary courtesy, sir, iiral din po ba pag halimbawa humarap po si Congressman Romualdez? Si Congressman Zaldico malabo kasi nasa abroad. Nasa ibang bansa pa. Kung halimbawa po humarap si Congressman Romualdez, yung interparliamentary courtesy ay mag-extend po sa hanggang ano po, saan ito aabot? Yun ho ba po pwede ho ba siya o hindi siya pwedeng i-grill ng mga senador? Pwede ho ba siya i-confront halimbawa ni Senator Escudero? O pwede, kasi nakaupo siya doon, sumang-ayon siyang mag-appear doon sa hearing. Nasa individual decision, discretion, na Ayan, imbitahin na yan si Speaker para matapos na yan. Para magkaharap-harap sila ng mga impacto na yan. Diba? Para matapos. Makita natin ang makita. Hindi yung kung ano-ano sinasabi. pagtatanong senador kung babasusin pa nila, kung igagalang ba nila ang pagiging member ng House ni Speaker Romualdez. Kasi sa kanila yun, personal decision namin yun, personal discretion at personal judgment namin yun. Opo. Senator Lacson, naging option din niyo po ba na ipaubayan na lamang po sa Independent Commission for Infrastructure yung investigasyon? Kasi yung Kamara po, ganun na yung ginagawa nila ngayon, nagbibigay na lamang po sila ng mga documents, ng mga ebidensya, at iba pang Wala mga ng hearing. transcript, o wala ng Okay. hearing. Oo. Kayo ho ba, ganun ho ba yung, kumbaga, direksyon nyo rin na ipaubayan na lang sa ICI? May mga panawagan. Si Senator Sherwin Gatchalian, yun yung kanyang rekomendasyon kay Senate President Soto na ihinto na namin at ibigay na lahat yung record sa ICI. No? Yun, that's also one option. Pero sa tingin ko, lalo nang mapapasama yung perception sa Blue Ribbon Committee. Tsaka sa Yung inyo, sir. Tsaka sa napasok inyo. nabanggit na yung pangalan ni dating Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya. Yes. Kasi corroborated na mga Babalik ta rin yan ng mga DDS na tanga. O, kita nyo na. Nandiyaman ni si Speaker, stop na yung Blue Ribbon. Ganun yan.
Ganun yan, babalik ta rin na yan. Ngayon, hintayin natin ngayon. Tama yan, huwag ka mag-resign, Senator Ping. Ang gawin mo, imbitahin si Speaker para once and for all, matapos na yung hearsay na yan. Matapos na yung hearsay. Kung hindi man hearsay, di kasuhan na yan si Romualdez. Diba? Para magkaalaman lang para sa taong bayan. Matapos na yan. O, kung ano si Speaker, kasuhan na. Wala na ba Ano sa tingin nyo? Kapag damay si Speaker, anong gagawin natin? Kampihan natin? Hindi ganon. Kampihan natin ang kapwa natin Pilipino na naghihirap, na nagsusumikap, na nanakawan. Oh, hindi tayo katulad ng mga Duterte Black na kinakampihan yung mamamatay tao. Hindi dapat ganon. Kasi tayo, kampihan natin ang mas nakararaming pakinabang. Ano ba ang mas nakararaming pakinabang? Ano? Ang mas nakakaraming pakinabang ay yung mga Pilipino na katulad natin na lagi na lang po tayo nabubudol. Oh. Pero mo kakampihan mo yung mga pumatay sa 30 mil katao? Isusurvive mo? Yon. Kampihan mo yung mga biktima na katulad namin. Dahil kami ang nawalan. Putik kakampihan mo yung mamamatay tao? Oh. Bobo! Course, yung kay ex-congressman Saldico, lalo pangit namang i-terminate. Di lalo nang nabuo yung Yan, ikulong yan. Kung kasama si Speaker tsaka si Saldico, ikulong yan. Oy, Saldico, ako Biko Party List. Pati nga matanda, ninanakawan nyo eh. suspicion, na-reinforce pa yung suspicion na talagang pinoprotektahan namin yung dalawa. Yun na nga yun na nga yung pinapalabas nila, which is false. Sinasabi ko hindi totoo. Lagi kong inuulit-ulit kung saan kami dadala ng ebidensya. Bakit? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Makokontrol ko ba yung Tama. nagbanggit ng pangalan ng dalawa ko pang o tatlo kong dating kasamahan, nagsasamahan sa ngayon? Hindi ko kayang makontrol yun eh. Pero Sabi ko nga, lalo kung saan kami dadala ng ebidensya, dito kami pupunta. Tama. Sabi nyo nga ho, lalong marireinforce yung ganung perception na pagtatakpan. Kasi po, lalo na, pag tinigil ninyo, mapupunta sa ICI, ang ICI closed door. Yung Hindi natin siya open malala- sa oo, public, hindi open sa napapanood ng mga tao. O, nagkagulo-gulo na nga kasi dahil ang dami ng issues, ang daming nanggugulo. So, napakaganda Sino nga man ang gugulo? Pangkitin mo na yan! ng takbo, lalo ng unang pagdinig. Kaya lang, yung pangalawa, may nanggulo na kagad eh. Kinukasyon yung opinion ko. Pati yung sinasabing prejudicial question, hindi ko nalang sinagot yun. Alam mo yung prejudicial question, hindi applicable sa legislative inquiry tulad ng sa Blue Ribbon. Oo, sa pool Ginagamit na yun sa naman. civil case at saka sa criminal case. Para hindi ba prejudice yung criminal case, hindi resolve muna yung civil case. Oh, ayan, Marcoleta, bida-bida ka daw! Iba yung sinasabi mo! Bida-bida eh. Wala siyang patulan doon kasi hahaba yung usapan. Legal yun eh. Ang gusto ko, makapagpahayag na kagad si dating District Engineer Alcantara at sa tingin ko, ginugulo. Pero Kaya kung, sinabi Oh, nanggugulo ka lang, Marcoleta. Minsan talaga yung mga aso nanggugulo, taul ng taul eh, no? Alam mo yon? Di ba dadaan ka? Di ba dadaan ka sa kalsada? May aso, kaul ng kaul, dadaan ka lang. Manununggab pa. Ganun talaga ugali ng aso eh. Di ba? Dadaan ka lang, bibili ka sa tindahan, paglabas mo ng bahay, may aso. Rar, 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 rar. Parang tanga to, kaul ng kaul oh. Ganun talaga mga aso eh. Lalo din mga pitbull, yung mga pug, ganyan yan eh. Tapos parang laging galit. Di ba? Parang laging galit eh. Di ba? Yung pala mag-o-offer lang ng insurance. Patayin mo si BBM. No joke. na lang, sige, proceed na lang, wag nang maraming usapan. Pero gusto ko na sasagutin doon, mali ka doon, abogado ka, dapat alam mo na yung prejudicial question, ina-apply lang yan sa civil case at saka sa criminal case. Oh, abogado ka daw, wag ka daw tanga. Oo, sa pool na naman. Abogado ka. Iba yung sinasabi mo. Pwedeng talaga, oh.
Parang kilala ko na yung pinapatamaan dito ah. Parang kita ko na yung pinatatamaan dito ah. Parang alam ko ah. Pero kung kayo po, Senator Lacson, yung tarang, hindi ho ba kayo nabibitin? Kasi suspended until further notice itong investigation. Yung mga nakalipas po ninyo mga pagdinig, marami na talagang lumalabas eh. May mga testigo rin po or resource person na nadadagdag patungkol po sa issue ng flood control project. Kung maghihintay pa po na matagal, baka mabitin din yung ating mga kababayan. Yun nga, sinasabi ko nga, nag-conflict na natapat sa budget deliberation. May pakiusap nga rin si Senator Gatchalian kung pwedeng ma-prioritize naman yung budget hearings. Kasi ako nga, hindi na ako halos nakakaatin ng budget deliberation eh. Dahil nga, hindi lang naman sa pagdinig ang trabaho eh. Bago magkaroon ng hearing, siyempre magpiprepare ka. Ayun. At saka, sir, alam ko ayaw niyo hong patulan si... Bakit si Robin, Senator Lacson, kain lang ng kain? Ikaw busy ka, hindi ka na nakaka-attend. Ba't si Robin? Diba? Ba't si Robin kain na ng kain dyan? Ngasab lang ng ngasab. Ba't ikaw, dahil mong... Ba't ganun? Ba't ganun? Tas si Amy laging absent. Ba't ganun? Paano nangyayaring ganun? Senator Rodante Marcoleta na parang palaging binabantayan yung interview sa inyo. Oo nga, Ayun na. Alam mo, ewan ko ba, parang stalker eh. Stalker? Lahat kasi yung mga Stalker ka pala eh! Stalker yan! Stalker pala eh! Stalker ka pala eh! Ano naman ini-stalk? Masama yun, i-stalk mo eh. Crush mo ba si Lacson? Stalker eh! Baya, kakaiyak! Diba? Ganun po yung aso. Diba? Yung aso, parang may ini-stalk yung aso pag naamoy. Parang aso talaga eh, no? Pag naamoy. Diba yung aso ganun? Pag may papahanap, hanapin mo yung amoy na to, i-stalkin niya yan. Asong aso eh. post ko sa ex, binabanggit niya sa privilege speech. Tapos sasabihin niya, mahilig daw magpasaring. Eh, katakot-takot na pasaring nga yung ginawa niya. Pero ano sir, hindi kayo magiging komportable kung sa kanya mabalik yung Blue Ribbon Committee. Malabo yun, sir. Kung Kasi siya yung elect ng majority ng mga senador, eh di sa kanya mapunta. Wala ano magagawa ko doon. Kung sakaling ituloy ko yung aking intensyon, ano? Sa ngayon, intensyon yun. Kinoconsider ko talaga yun. Natunayan, nagka-craft na nga ako ng sulat papunta kay Senate President Soto. Just in case na talaga yun ang maging decision ko, eh wala rin naman makakapigil sa akin. Wala. Senator Tito Sen, punitin yan. Punitin mo yung resignation yan. Huwag natin payagan yan. Punitin mo. Ha? Punitin mo yan, Tito Sen. Punitin mo yan. Huwag mo tanggapin. Si Lacson na lang inaasahan natin sa katotohanan eh. Putik, isipin mo, sino mamumuno? Si Marcoleta? Sino mamumuno? Si Cayetano? Yung screenshot po eh, hindi naman screenshot yun eh. Pinicturean yung cellphone. Abogado yun ha. Hindi naman yung screenshot, Mr. Chair. Pinicturean yung cellphone eh, screenshot ba yun? Galing, di ba? Abogado yun. Abogado yung nagsabi nun. Hindi screenshot yun. Pinicturean eh. Pero kung maibabalik Kasi wala naman akong mapapala dito. Ano bang mapapala ko? Sinabi ko na nga, last hura ko na ito. Oh, yan oh, last hura na nila. Wala silang mapapala eh. Para sa atin na to, para sa taong bayan na to, last hura na to eh. Di ba? Oh. Planong, alam mo, hindi naman sa pagbubot ng sariling bangko. Para sa bayan na nga lang ito. Parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko ring ginugol na panahon na bilang public servant. At alam mo, pwede na ako mag-count ng blessings, ika nga, ano? In spite of so many brickbats, mga diatribes, kung ano ng mga basing na nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako nadidistract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na nagpapahayag na hindi na sila happy o kaya disappointed sila, ibang usapan yon. Bayaan mo sila, Senator Ping. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons ng lahat ng komite. So sir, pag wala silang... Bayaan mo sila, Senator Ping. Huwag ka panghinaan ng loob. Okay? Diretso mo lang. Alam mo, mahirap kasi si Senator Ping. Ano kasi siya eh, old school eh. Medyo matanda na. Hindi siya sanay sa mga bashing. Di ba? Hindi katulad natin. Sanay tayo sa mga bashing. Pag mga ganyan kasi matanda na, nai-stress yan. Di ba? Kaya hindi sila sanay sa sa social media na medyo naanuhan sila ng bashing. Umpayaan mo sila, Senator Ping.
Pag majority sa kanila, wala nang tiwala. What is left, no, for me to decide on or to do except magbitin na lang sa bilang chairman. May mga Ganun lang yun. Sabi ko nga, hindi naman nagseserve at the pleasure of anybody except my peers. Pero kung may kasi babalik para po kay- lang i-explain natin sa Sige mga po. kababayan natin na yung election kasi ng chairman ng mga komite, although acclamation na lang ang nangyayari kasi pinag-uusapan yun sa majority, ine-elect pa. Election yun sir, di ba? So kung sino gusto ng majority. Correct. Opo, Pero yun nga po, halimbawa, may balik po kay Senator, kung may maibalik po kay Senator Marcoleta yung posisyon sa Senate Blue Ribbon Committee at ito po, ipatuloy na iimbestigahan yung issue sa flood control projects, makakaasa po ba ng patas na investigasyon? So be it. Kung siya yung pinagkakatiwalaan o kung sino man yung pinagkakatiwalaan ng Ako, anong patas doon? Magiging patatas yan. Patatas, pwede pa. Di ba? Anong patas maasa mo doon? Patatas. majority of my peers, then so be it. Pero unlikely yun kung sa minority block kasi si Senator Marcoleta pa. Pero sabi na ni Senator Lacson so be it. Pero sir, kumusta po naman ang leadership ni Senate President Tito Soto, sir? Although sabi nyo kanina, before pa pala ng caucus ninyo, yung sinabi po ni Senator JV na merong 4 or 5 na gustong kumalas sa majority block dahil dun sa disappointment dun sa nabanggit po ninyo na insertions ng halos lahat ng mga senators. Stable po ba o naapektuhan ho yung leadership ni Senate President Soto, sir? Hindi ko alam kasi nasa isipan yun ng aking mga kasamahan eh. Pero kung ako tatanungin, kasi na-experience yun na yung pagiging Senate President niya for the longest time, noong nakarang kongreso. Maayos siya magpalakad, maayos ang kanyang leadership, laging consensus, hindi siya nagdidikta, hindi siya nagdi-decide mag-isa. So kung ako'y tatanungin, patuloy yung suporta ko sa kanya. Ngayon, sa pananaw ng aking mga kasamahan, nagkukulang din siya sa leadership, laging ganyan naman sa Senate, kung sino yung merong majority, kung sino yung merong 13, at least 13, pwedeng tanggalin yung nakaupo at palitan ng kung sino man yung merong 13. Sir, isang tanong na lang po ako. Meron nung kasing nag-uudyok daw po sa militar na magkudita, lalo na nung September 21. Sabi po ng AFP, meron nag-udyok, mga retired military officers, pero wala namang naudyokan, wala namang bumigay o napahinuhod. Sa inyo, sir, may pangangailangan bang ganito? O anong tingin ninyo dito? May naririnig din ho ba kayong ganung ugong? Well, tama, yung mga retired, medyo may mga vocal din dyan eh. Siyempre, sa haba ng pinagservisyo nila sa bayan, ang gusto nila, pag nakakita sila ng mga anomalyang ganito kalalaki, siyempre, hindi mo nun mapipigil na hindi sila mag-express ng kanilang sentimento. Pero sa akin, anong magandang idudulot kung halimbawa magkudita? Anong magandang idudulot kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa bansa natin na maging uncontrollable? Sino ba magsasuffer? Di ba tayo rin lahat? Tayo rin. Sir, pagkudita, Kabubuhan lang yun yung mga retired dyan. Tumulong na lang po kayo. Ha? Huwag na kayong magpa-impluensya sa mga Duterte. Ano gusto nyo? Bumalik tayo sa mga Duterte. Sino makikinabang? Sa tingin mo makikinabang tayo? Ha? Aasikasuhin lang ng mga Duterte apelido nila. Walang usapang Pilipino doon. Babalik tayo sa China. Aasikasuhin nila yung apelido nila. Papauwiin nila yung tatay nilang namiminger. Yun ang gusto nyo. Anak ng weting naman, Yan ang mga problema sa mga retiree. Tapos sumisingit pa tong FGF na 7 piraso. Sabi, 1 milyon sila. Kupal eh. Patayin mo si BBM. No joke. Anak ng weting tong FGF na to. Ang yabang nung una. Ngayon, nung kinasuhan, tumiklop ang betlog eh. Meron pang pinapasundan na namin kayo. Kill. Patayin na kagad yung mga yan. Magulat ka, 7 piraso lang pala ang putik, necessary din si Vice President ang iuupo nila. Military ang mamumuno. Kaya nga, tama. Hindi makakaganda actually. Kasi malapit na naman ang eleksyon eh. Maghintay na lang ng 2028 at kasi sino yung karapat-dapat, ito yung mahalal. No? Tama man o hindi, ang mailuklok, tanggapin natin kasi yun ang demokrasi. Tama. Yan po ang sinabi ni Senator Ping. Ayan, sana Senator Ping, wag ka po mag-resign kasi nga kayo na lang po ni Tito Sen ang nakikita ng taong bayan na talagang nangunguna na maayos diyan sa ating Senado. Dahil ang motibo ng Senado ngayon, iligtas si Digong nyo. Iligtas ang betlog ni Digong. Ang dami nating iniisip, ililigtas mo yung mamamatay tao. Ganun na ang Senado natin ngayon. It's so frustrating, Mr. Chair.
You know, we have many problems that we must prioritize first. And then there is a Duterte bloc who is amending and making a resolution in order to the Betlog of Digong to be house arrest. Your Honor, Mr. Chair, we have many problems, especially the flood control. Okay, we must prioritize first the flood control because this is the people's money. We do not want you, the Senate, to entertain Rodrigo Roa Duterte because he is a killer finger. Xi Jinping. Ayan na lang muna po ang ating live. Babalik na lang po tayo. Maraming salamat po. Shoutout muna Lucy Sia, Marupok ka, Jackie, Ma'am Cheche Bureche, Alicia Duran, Jane Wanzon, Lea Patricio, Allen Morales. Babalik na lang po tayo. Oy, Addictus Trex. Sige, inaayos ko na yung pinapatrabaho mo. Roel San Pedro, Whoop Whoop, Joel Dipor, Smartnop, Jolie Rio, Green Bay, Paring Barat Boy. Pare, alis ako kasi. May kukunin ako. Kukuha ko ng mga result. Ma'am Joey, Terence Villanueva, Glenda Pangilin, Glenda Janito, Danny Salameda, malike-like na lang po ng ating video. Lourdes Yumagita, Leo Patricio, Gina Chavez Bonifacio, Jeronimis, Ma'am Cheche Boreche, Tagagali, Tagakole, Jane Wanzon, Aileen Nerona. Kita-kita po tayo mamaya o try ko po mamaya uli. Maraming salamat po. And thank you po. At update ko na lang po kung nandiyan na yung t-shirt natin. Thank you po. Winnie Artos, G. Ross, Dennis Grande, Yuki Sawaki, Dennis Alameda. Oy, Ma'am Elvira D, thank you po. Naka-background lang kanina, Boss Nyolo. Busy sa work kahit Sunday. Work tayo ngayon kahit Sunday. Pamela Lane, shoutout ha. Para Eduardo, happy birthday ha. Honesto, shoutout. Archie Pimentel, Haring Eduardo, happy birthday sa aking manager, Haring Eduardo. Yumuna Sushi. Little Stone, chinita ako. At chinita ako, PM mo nga ako. Tsaka si Emotera, PM mo ako. Ang Glenda Janito, PM mo ako. Manager ko yan. Sweet Sense, PM mo nga ako. PM nyo ako. Magkita-kita tayo mamaya at may pupunta lang po tayo sa sandali. Magkita-kita po tayo. I love you all! Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa.
harap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutosang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira sa sagpangin nila. Mga walang kaluluwa. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutosang kainin